Magandang araw mga bata, sa araling ito ay tatalakayin ang mga karapatan ng mamamayan at ang mga uri nito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Upang maisakatuparan ito, ikaw ay inaasahang una, na ibibigay ang kahulugan ng karapatan. Pangalawa, na ipaliliwanag ang bawat uri ng karapatan. Pangatlo, natutukoy ang mga karapatan ng Pilipino at ng bata, at panghuli, na ipahahayag ang iyong sariling pananaw sa mga taong may kaugnayan sa iyo. Bago tayo magtungo mga bata sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang mga katangian ng isang tunay na mamamayang Pilipino batay sa Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987? Mga bata, suriin ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng bawat larawan? Magaling ipinapakita sa una at pangalawang larawan na ang bawat bata ay may karapatan magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanya at karapatan makapag-aral. At sa pangatlong larawan naman ay ang karapatang bumoto ng mga mamamayan. Ikaw ba ay nag-aaral? Naipahahayag mo ba ang nais mong sabihin? Nakapaglalaro at nakapaglilibang ka ba? Kung oo ang iyong sagot, nasusunod ang iyong karapatan bilang isang bata. Pero kung hindi, nalalabag naman ito. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay tumutukoy sa mga bagay o kalagayan na dapat ay mayroon tayo upang makapamuhay ng malaya, mapayapa, at masaya. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na dapat kilalanin at igalang ng ating kapwa. Bilang balik, kailangan din nating kilalanin ang karapatan ng iba. Kapag alam natin ang ating mga karapatan, makakakilos tayo ng tama at naaayon sa batas. Mayroong tatlong uri ng karapatan. Ito ay ang likas na karapatan, karapatan ayon sa konstitusyon at karapatan ayon sa batas. Likas na karapatan, ito ay ang karapatan na taglay ng tao mula nang siya ay ipinanganak. Tinuturing din itong karapatang kaloob ng Diyos sa tao. Halimbawa ay ang karapatang mabuhay at umibig. Ang karapatan ayon sa konstitusyon ay uri ng karapatan kung saan pinangangalagaan ng Estado at ito ay nahahati sa 4 na uri ayon sa ating saligang batas. Ang karapatan ayon sa batas naman ay ang nakapaloob sa binuong batas na maaaring alisin o mawala sa pamamagitan ng panibagong batas. Mga uri ng karapatan ayon sa konstitusyon. Una ay ang karapatang sibil. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang tao na mabuhay ng maayos at matiwasay nang sa gayon ay makadama siya ng kaligayahan. Para mangyari ito, pinangangalagaan ng batas ang karapatang A. Mabuhay. B. Magkaroon ng tirahan. C. Magkaroon ng mga ari-arian. D. Makatanggi sa sapilitang pagtatrabaho. E. Makatanggi sa hindi makatuwirang pagdakip at paghalughog. At F. Mabigyan ng pantay na proteksyon sa batas. Pangalawang karapatan ayon sa konstitusyon ay ang karapatang pulitikal. Ito ay tungkol sa karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa tamang gulang na sumali o magpalakad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng eleksyon, nagagamit ng mga Pilipino ang kanilang karapatan na pumili ng mamumuno sa kanila. Ilan pa sa mga karapatang pulitikal ay ang A. Malayang makapagpapahayag ng mga nais. B. Mapagkalooban ng pagkamamamayan. C. Magkaroon ng kalayaang magsalita, maglimbag,
at magtipon-tipon. D. Makabuo ng samahang naaayon sa batas. E. Makaganap ng tungkuling pampubliko. At F. Magkaroon ng kaalaman sa mahahalagang impormasyon tungkol sa pamamalakad ng pamahalaan. Pangatlo, karapatang panlipunan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ng mga tao sa isa't isa at pangangalaga sa kapakanan ng mga taong kasapi ng komunidad. Kasama sa mga karapatang ito ang A. Bumuo at sumali sa mga samahang panlipunan. B. Makipagkasundo sa pamamagitan ng kontrata. C. Makapaglakbay. D. Makapili ng relihiyong sasalihan. At E. Maglihim ng komunikasyon at pagsulat ng liham. At panghuli ay ang karapatang pangkabuhayan. Ito ay tungkol sa karapatang may kinalaman sa ikabubuhay ng tao. Ilan sa mga karapatang pangkabuhayan ay ang A. Makapag-aral. B. Magkaroon ng trabaho o pagkakakitaan. C. Makapagtayo ng negosyo na naaayon sa batas. D. Maging ligtas sa marumi o mapanganib na kapaligiran. At E. Makinabang sa mga likas na yaman ng bansa. Talakayin naman natin ang pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng isang batang tulad mo. Nakatakda ang mga karapatan ng bawat bata sa Convention on the Rights of the Child o CRC. Ang CRC ay isang kasunduang nilagdaan ng mga miyembro ng nagkakaisang bansa, United Nations o UN. Ipinatutupad ito upang mapangalagaan at mabigyan ng proteksyon ang mga bata sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagmula sa banghay ng tinalakay ng Kumbensyon ng Pandaigdigang Komunidad tungkol sa karapatan ng mga bata na isinumite ng pamahalaan ng Poland noong 1979. Tinanggap ito ng pangkalahatang asembleya ng mga nagkakaisang bansa sa pamamagitan ng Resolusyon 4425 noong Nobyembre taong 1989. Mula sa Deklarasyon ng League of Nations, 1924, at United Nations, 1959, tungkol sa karapatan ng mga bata, kinailangan ang mas komprehensibong pahayag tungkol dito upang umakma sa pandaigdigang batas. Kaya noong ika-31 ng Disyembre taong 2015, pinagkasunduan ng 176 na bansa na pagtibayin ang Convention on the Rights of the Child. Ilang mahahalagang karapatan ng mga bata na dapat kilalanin at igalang ng lahat. Ang ilang mahahalagang karapatan ng mga bata na dapat kilalanin at igalang ng lahat ay ang 1. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. 2. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa kanya. 3. Mabigyan ng sapat na edukasyon. 4. Mapaunlad ang sariling kakayahan. 5. Magkaroon ng sapat na pagkain, matutuluyan, malusog at aktibong katawan. 6. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. 7. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib, at karahasan. 8. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. 9. May pagtanggol at matulungan ng pamahalaan. At 10. Makapagpahayag ng sariling pananaw. Unang gawain. Ikalawang gawain.
Ikatlong gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.